Okay, ngayon ang balita naman natin dito sa San Miguel Beer ay mukhang handa na talaga sila dito sa darating na finals. At bukod dito kay Terence Romeo, ang isa pang good news sa San Miguel, itong si Vic Manuel ay mukhang maglalaro na rin. So baka for the first time this conference ay maging kumpleto ang lineup ng San Miguel Beer. Tandaan natin, ever since nung nagsimula itong konferensya na to, hindi pa naging kumpleto itong lineup ni George Gallant. So sa ngayon, kung sakasakali na si Vic Manuel nga ay makapaglaro dito sa finals, first time ito na magiging complete yung lineup ng SMB. Makikita natin dito kung paano ito gagamitin lahat nito si George Gallant. Ang maganda kasi dito sa San Miguel, sabi nga ni Coach George, lahat ng player na ipasok ay handa. Kahit hindi sila masyadong nagagamit, katulad nitong si Jeron Teng na nakita naman natin nagko-contribute, pati na si Rodney Brondial. So asahan natin na kapag ito si Vic Manuel ay talagang nabigyan na ng clearance na maglaro, masasabi natin na siya ay magiging ready na para dito sa San Miguel Beer. Sa ngayon, ang maganda naman sa SMB kahit hindi pa makapaglaro si Manuel, mukhang set na yung rotation nila. Mukhang itong si Fajardo, both right talaga yung sa front court, plus si Lassiter. At nandiyan naman sa palitan, ito si Motau Tua, mukhang okay naman daw yung injury, hindi masyadong malala, so baka paglalaro sa finals yan. At kung hindi man si Mo, nandiyan si Rodney Brondial. Plus of course, ito nga si Manuel kung makababalik. Dito si Terence Romeo, kinakailangan maging healthy siya dito sa finals dahil alam naman natin yung mga guards nitong Phoenix at ng Magnolia, kahit sino dyan makaharap ng San Miguel Beer, ay parehong matindi mag-pressure sa backcourt. So kinakailangan ng San Miguel yung mahusay na ball handler. Dahil yung lineup ng San Miguel Beer na walang point guard na ginamit sa Ginebra, medyo mahirap yan dito sa Magnolia dahil alam natin yung pressure defense yan. Yan ang tinatawag na calling card ni Coach Chito Victolero. Pero sa ngayon, pwede rin itong Phoenix ang makaharap ng San Miguel at magiging mabigat din yan. Itong Barangay Ginebra ay meron ng masasabi natin na listahan ng mga players na kinakailangan nilang kunin kung gusto nilang mapalakas itong kanilang lineup para sa darating na Philippine Cup. Ang mga players na ito, sa tingin ko ang listahan dyan, unang-una kinakailangan nila ng isa pang big man. Nakita natin kung paano sila nahirapan dito sa serye na ito. Itong si Japet Aguilar, gumanda lang ang laro dito sa Game 3. Pero yung Game 1 and 2, halos non-factor siya talaga. So, isang big man yan ang kailangan ng Ginebra. Pangalawa, kailangan nila ng isang outside scorer. Nakita ninyo nangyari nung si Jamie Malonzo na injure. Ang pangit ng spacing ng Barangay Ginebra dahil walang nakakatira sa labas. Ang isa pang kinakailangan ng Ginebra ngayon ay yung malaking guard. Ang problema kasi dito, tignan ninyo si Malonzo, matangkad siya. Pero tinutulak-tulak lang siya nitong si Don Troliano at si Jeron Teng na mas maliit sa kanya dahil malapad yung mga guards ng San Miguel. Tignan niyo yung katawan ni Don Troliano, si Jeron Teng, si Jericho Cruz. Kayang-kaya nilang itulak itong sila Ahan Misi, si Tenorio, si Pringle. Maliliit yung mga guards ng Ginebra. So ang kinakailangan ng Ginebra kuning guard ay yung malapad yung katawan at yung defensive player. Sayang ito si Nards Pinto, pwede sana pero for some reason ayaw gamitin ni Coach Tim Cone. So sa tingin ko, bukod sa big man, kinakailangan ng Ginebra kumuha ng isa pang guard na malaki ang katawan na pwedeng humarap dito sa San Miguel. Ang isa pang kinakailangan kunin ng Ginebra na player ay yung small forward o kaya stretch 4. Yung small forward ng Ginebra, hindi natin napansin yung kawalan dahil nandiyan si Tony Bishop. Pero pagdating ng Philippine Cup at wala si Bishop, sinong ilalagay ng Ginebra bilang small forward? Si Scottie Thompson lang, pero hindi naman po pwede na si Scottie lahat ang gagawa. Kinakailangan niya ng katulong. Si Aljon Mariano, hindi rin ginagamit. Si Sidney Onubere. So kung titignan natin, ang daming player na kinakailangan ng Ginebra. Pagkatapos si Anuncio, itong si Tim Cone bilang official coach ng Gilas Pilipinas at si Richard Del Rosario bilang manager, nilabas na rin yung 12-man pool dito sa Gilas para sa FIBA Asia Qualifiers. Kabilang dyan si Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Kai Soto, CJ Perez, AJ Edu, Jamie Malonzo, Calvin Oftana, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, at si Chris Newsam. Pwede pang magkaroon ng mga iba pang players dyan. Kasi gusto kong liwanagin, iyan ay yung initial 12-man pool. Magdadagdag pa dyan ng ibang players. Depende kasi sa magiging availability ng mga napili. So, posibleng masama dyan sa pool na yan. Itong si Jason Perkins, si Calvin Abueva, baka itong si Christian Sanhardinger, hindi natin alam, depende sa eligibility niya. At yung iba pang mga players, baka yung Ravenna Brothers, malay natin masama ulit yan. Hindi pa maliwanag.
Pero ang masasabi natin dito, ito yung mga initial options nito si Coach Tim Cone. At mukhang buo naman ang suporta na makukuha niya dito sa MVP, SMC at SBP. Ngayon, ang tanong ng karamihan siguro kung ano mangyayari dito sa Barangay Ginebra. Ang sinabi kasi ni Coach Tim Cone, actually wala pa siyang official statement, pero ang sinabi niya noon, ang Gilas daw ay hindi naman kinakailangan ng full-time coach dahil ilang games lang naman ang lalaruin ito para dito sa FIBA Olympic qualifiers. So tignan natin, baka hindi niya bitawan yung Barangay Ginebra, pero of course, kung magkakaroon ng conflict sa schedule nitong Ginebra at ng Gilas, merong hahawak na assistant coach siguro para dito sa Gene Kings. Sa ngayon yan na nakikita kong solusyon dito sa mga nagtatanong. Dahil sa tingin ko baka hindi bitawan talaga ni Coach Tim Cone itong Ginebra dahil yung pagiging full-time coach nga naman ng Gilas, hindi naman yan all year round. So tignan natin kung ano magiging arrangement nila kapag naglabas na ng official statement. Okay, itong San Miguel Beer ngayon at ang of course Phoenix, Magnolia busy sa playoffs pero itong ibang PBA teams ay busy rin sa mga paanong gawing trades. Ang isa dyan ay itong Blackwater Bossing at itong Converge Fiber Xers. Sa tingin natin itong Converge Fiber Xers, kahit sabihin ng iba na ang pinaplano niyan ay mag-tank para makuha yung number 1 pick sa susunod na draft, hindi garantisado na mangyayari yan dahil parang may kalaban sila sa pagtatank at ito ay ang Blackwater Bossing. Kaya ang sabi nga ng iba, baka ang plano nitong Fiber Xers ay kunin itong pick ng Blackwater. Kung sakaling makuha ng Converge yan, ang laking bagay nito para sila naka-jackpot. Isipin ninyo, itong Blackwater pick, malamang yan ang maging number 1 sa susunod na draft at makuha na itong Fiber Xers yung kanilang inaasam na si Justin Baltasar. Kapag nakuha nila yan, meron pa silang sariling pick na sigurado na mataas din dahil ang sama ng performance ng Fiber Xers ngayon. Kung yan ay mangyari, napakalaking bagay nito at baka masabi na natin na playoff contender itong lineup ng Converge. Pero sa ngayon, kung titignan natin, medyo mahirap na makuha ng Fiber Xers itong pick ng Blackwater dahil nagre-rebuild itong TNT Tropang Giga, ang NLEX at ang Meralco Bolts. So, malamang itong Blackwater kung ipamimigay yung kanilang draft pick ay doon sa MVP group unless maganda yung offer dito si Coach Aldin Ayo. Ang tanong naman kasi sino pang i-offer ng Fiber Xers para dito sa pick ng Blackwater, kasi kung titignan natin yung lineup ngayon ditong Converge, talagang ang valuable dyan ito si Justin Arana at si Shawnee Winston, pero hindi naman siguro ipamimigay yung si Arana. Ito si Winston hindi natin natitiyak, pero kung ipamimigay yan ng Converge, kinakailangan masiguro nila na makuha nila yung pick ng Blackwater dahil napakahalagang player nitong si Shawnee Winston. Shout out kay Ashley, John Mark Cantos, Joseph Pineda, kay Jonald Malyari, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Donel Santiago, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, at kay Kagawad Katsakino Dukusin.